napuntahan mo si Ayan, balikan Attorney na Emil. natin si Attorney Emil Maranyon para malaman natin ano ba itong nature ng kaso na isinampa laban po sa Duterte Youth Party List Group. Attorney Emil, good Hello morning. po, good morning po. Yung pasensya po at nawala ako. Ayan. So malinaw na po, Opo. attorney. O yung balikan natin yung tanong ko kanina, attorney, dahil nga ang sinasabi nitong si Ronald Cardema kahapon na napakatagal namang dinggin nung kaso na sinampalaban sa kanila. Pakipaliwanag nga po sa amin, ano ba talaga ang nature nitong kaso na i-file ninyo laban po sa Duterte Youth Party List Group? Opo. So way back in 2019 po, ako po kasama ng kaibigan ni Sir Ted na si Chairman Sixto Brillantes po. Nung chinek namin yung record ng COMELEC, na-discover namin na hindi pala po sila rehistrado. So nung chinek namin yung record ng COMELEC, it appears po na hindi po nila natapos yung registration nila sa COMELEC. In fact po, hindi po nagkaroon ng publication. Ang publication po kasi sa proseso ng registration ng party list, ang nangyayari po dyan is pag-file mo ng kaso, immediately pinapublish po yan ng COMELEC to inform the entire Philippines, yung lahat ng tao sa Pilipinas, na kung meron kayong reklamo dito sa registration ng isang applicant, pwede po kayong magreklamo at pumunta po kayo sa hearing ng ganitong araw at oras po. It would appear na in the case of Duterte Youth, hindi po sila umabot doon sa publication process kasi po na-dismiss po ito ng COMELEC. So ito po yung naging problema, hindi namin maintindihan din na bakit po hindi sila rehistrado, but nonetheless po pinasali sila sa balota at eventually nakakuha sila ng boto at nakaupo po sa Kongreso. So way back in 2019, even before, ni-raise na namin ito sa COMELEC by filing the petition. Kasama ko po dito, buhay pa po noon si Chairman Brillantes. Pinail po namin yung kaso against sa Duterte Youth na sinasabi namin sa COMELEC, sandali lang, ba't yung pinasali yan na hindi naman sila rehistrado? In fact, dapat yung i-declare at saka dapat yung i-declare na hindi po sila dapat kasali dyan sa eleksyon ng 2019 po. So, saka lang Attorney Emil, ikaw ang dati kasing Chief of Staff ni COMELEC Chair Sixto Brillantes. Pero 2019, hindi na si Sixto Brillantes ang chairman nun? Ay, hindi na po. Nag-retire po siya noong 2015 po. So, kumbaga, nag-file po siya in his capacity as an election lawyer and private citizen po. Pero pakipaliwanag nga po sa amin, ano po ba yung proseso nitong sinasabi ninyong registration? So ito ay pre-requirement bago ka makatakbo bilang party list group? Opo. Kasi po hindi lahat ng organisasyon sa Pilipinas ay pwede sumali po doon sa party list election. Kailangan nyo po magkaroon ng accreditation or registration before the COMELEC bago po kayo makasali. So ang requirement po nito ay nakalagay po sa 1987 Constitution at saka sa Republic Act 7941 or the Party List System Law. So andun po nakasulat ano ang proseso na dapat daanan ng mga grupo na gustong sumali sa party list. Yung isa na nga po doon sa main requirement ng batas at saka ng konstitusyon ay dapat kayo po ay manggaling sa marginalized and underrepresented sector. So kailangan po examinin ng COMELEC yan kung totoo ho ba na marginalized and underrepresented kayo. Yun nga po precisely yung reason na hindi po dumaan yung Duterte Youth doon sa proseso ng paghimay ng publiko, yung paghimay ng taong bayan whether qualified sila. In fact po, dahil hindi nga po sila dumaan sa proseso yun, naloko nila yung taong bayan. Bakit po? Remember po noong 2019, nag-attempt po umupo si Ronald Cardema bilang kinatawan ng youth or kabataan. Tapos later on na-discover pala na lampas na pala yung edad niya. In other words po, hindi na po siya youth. So yet, nire-represent niya po. Nangyari lang yung pandarayan na yun o pandaloko sa taong bayan precisely po dahil hindi nagkaroon ng publication, hindi po nabigyan yung taong bayan ng pagkakataon na questionin po yung kanilang registration at saka may opportunity sana yung tao na i-oppose ito kung meron mang violations doon sa requirement ng batas at saka ng konstitusyon. Okay, sige. So medyo kaunti pa pong paghimaya para mas maunawaan po ng taong bayan ito. Opo. Kasi nga po nakapanayam namin kahapon si Chairman Cardema, ang claim niya, ito yung demanda ng NPA na to, ng NPA na to, ng NPA na to. Sinasabi niya, di ba, itong kabataan na ito, mga makakaliwang ito,
tungkol dito sa aming vote buying daw, kung ano-ano mga kwalifikasyon ng aming mga nominees, walang kaugnayan yun doon dito, attorney. Opo, siguro po dahil sa dami ng kasong nasampa against Duterte Youth, medyo na-confuse na siya kung aling kaso yung pinag-uusapan namin. But I encourage him and his lawyer to check actually the records po kung anong kaso ito. In fact po, walang kapanapanalo yung Duterte Youth sa kaso na to because even then, sila mismo po doon sa record ng COMELEC, yung sagot nila sa aming kaso, inamin nila po na hindi sila nag-publish. So kumbaga, walang question po sa fact na hindi sila nag-comply doon sa registration process. In fact po, after nila sumagot doon sa mga subsequent hearings na pinatawag ng COMELEC, hindi nga sila umattend eh. Nang snub sila, kumbaga kahit pinapatawag sila ng COMELEC, hindi sila umattend. So kumbaga, wala din silang ebidensya na sinubmit. So kumbaga, walang ikakatalo yung kaso na to dahil kasalanan rin nila po. Opo, sige, ganito. So, noong bang 2019, nung pong magkaroon ng question sa kwalifikasyon ni Ginoong Cardema, may nakaupo ba rin ba sa Duterte Youth? Ang nangyari po doon is nag-file din ako ng separate na kaso against Ronald Cardema on the ground na hindi po siya qualified to sit as representative of the 30 youth, which supposedly a party list representing the youth po. So nag-file kami ng kaso. In fact, nanalo kami doon, nanalo kami sa division, nanalo po kami sa NBank. Kaya po ang ginawa ni Cardema noon, nag-resign siya. At saka pinalit niya po ang kanyang asawa na which admittedly po pasok doon sa qualification na youth po. Okay, sige. Si Ma'am Rochelle Cardema sige. po. So, 2019 may nakaupo, ano? And then 2022, no? So 18th Congress and 19th Congress may nakaupo na kinatawan ng Duterte Youth, di po ba? Opo. Okay, sige. Tama po yan. Opo. So itong sitwasyon. So meaning, dito ho ngayon, nakaupo sila kahit na meron palang isang issue na napaka-importante na hindi pa nare-resolba ng COMELEC. Yung pong sinasabi po ninyo na requirement ng batas na dapat kayo ay nag-publish ng inyong registration. That is correct po. Ayun ang sitwasyon natin. So, maaari sabihin natin na nangyari itong pag-upo ngayon, 20th, 19th Congress na Duterte Youth, simply because, wala pong ginawa ang COMELEC, hindi kayo nag-file ng panibagong kaso, ba't ho nangyari ito na may nakaupo ngayon? Well, una-una po, we have to recognize the reality at that time, no, na intimately associated yung Duterte Youth doon sa presidente natin noon, na si President Duterte. So, kumbaga, final namin to ang kaso, si Duterte po yung nakaupo doon. So, how do we expect it to move? Because kumbaga sanction yung party na to ni Presidente Duterte. So kami, we understand the political reality at the time na binabangga namin pader. So kumbaga, and precisely, we don't want to accuse the COMELEC of co-opting with the former president. But yung point dito, yun po yung reality na ang Duterte Youth po connected po doon sa administrasyon. So we really did not expect na ma-resolve yung kaso na yun. But at the same time, COMELEC also understand na hindi nila pwedeng sabihin na hindi required ang Duterte Youth doon sa jurisdictional requirement. So kumbaga, ang logical option of the COMELEC at the time was to simply upuan lang po yung kaso. Ibig sabihin, huwag nang pagalawin kasi hindi nila pwedeng decide on either way po eh. Opo. Pero, sir, sa ngayon na ito ay naging dahilan ng COMELEC not to proclaim Duterte Youth, ito ho ba ay dahil sa nag-file kayo ng panibagong kaso o anumang pong motion o bigla na lang ho itong nasilip ng COMELEC? Kasi nga, kung ito po ay noong pa man inaksyonan ng COMELEC, hindi na po sana nasama na sa balota ang Duterte Youth kung talaga pong may gantong uri po ng kaso. Opo, actually nag-file kami way before the elections po. Nag-file kami sa COMELEC na motion to resolve po yung petition namin. And prior to the, after the elections, kung lumalabas na po na tumataas yung boto ng Duterte Youth, kahit hindi naman sila dapat na, hindi sila technically candidate, at saka hindi sila pwedeng tumakbo, mataas pa rin yung botong nakuha, we reiterated our, yung motion to suspend the proclamation po. So yun. So in fact,
Opo, hindi lang namin ito binuhay because nanalo sila. Way before the elections, we already filed a motion to resolve po. Ayun. So kumbaga ito kailan kayo nagsampa ng motion to defer proclamation para sa Duterte Youth? Nag-file kami ng motion to suspend proclamation few days before the proclamation po after elections po. Ayun, opo. Sige. So ito ngayon kumbaga ang kanyang estado, no? Sabi nga ng COMELEC, they will hear this more or less bago mag June 30, sila magbibigay dito ng resolusyon sa kanilang desisyon. Pero kaninyo, ang pinagmumulan nito ay basic requirement of law. Attorney. Yes po. So Tama. that is correct po. In fact, nagtataka kami na hindi sila rehistrado ba't pinasali. Ang punto namin dito is kung nagkamali man yung COMELEC noon, binibigyan namin yung chance yung COMELEC ngayon to rectify the previous error of allowing a non-candidate to participate in the elections po. Opo. And again, para ho sa lahat ng gusto hong magtayo ng party list, sa mga may party list ngayon, requirement ng batas na kayo ay magpapublikar ng inyong registration bilang party list para nga doon po sa requirement ng batas na dapat alam ng buong sambayanan itong organisasyon ninyo at sino ba bumubuo dito. Kumbaga yung publication sa lahat ng sa mga dyaryo, ano ba ang exact provision dito po, attorney? Requirement po doon sa nag-a-apply na i-publish yung kanilang petition to register para po mahimay ito ng taong bayan at saka kung sino ang pwedeng magreklamo, pwede pong umattend doon sa hearing na ipinapatawag ng COMELEC po. Opo. Ito po, sa tatlong, di ba? Sa tatlong pahayagan na general circulation, ganun ba yon? Tama? Yes po, that is correct po. Ayun. In 2 newspapers of general circulation po. In 2 newspapers of general circulation, meaning dapat dito lahat ng party list nakapag-comply nito. Opo, actually po, yun nga pinagtataka namin kasi lahat naman po ng party list na sumali dito sa election po dumaan sa proseso yun. Lahat po nag-publish. Ang tanong ko lang po, bakit ang special naman nila na exempted sila doon? And ang punto dito is hindi din sila pwede ma-exempt because ito po requirement ng Constitution. Sabi ng Constitution, you can only publish a party after sufficient publication. So walang sufficient publication, that makes the existence of Duterte Youth in their participation in the election unconstitutional po. Alright, sige. So what is your comment now na sila po'y dumulog sa Supreme Court and they are accusing COMELEC ng grave abuse of discretion at sila po'y humihiling nga na agad pong iproklama bilang nanalong party list? Yung sa amin po, nakakatawa nga po because yung kanilang participation sa election is actually what is grave abuse of discretion po. So sila actually nag-violate ng batas tapos sila ngayon ang nagre-reklamo na na-violate yung batas. So medyo yung medyo nakakatawa lang yung posisyon na yun po. But sa amin, welcome na welcome po. In fact, nagmamadali na kami akyat to sa Korte Suprema because this is a very important issue because this is a jurisdictional issue. And we hope that the Supreme Court would finally have a ruling on this very important matter po. Yes, sir. And then, mamaya papaliwanag ko din kung ano ang implikasyon nito kung sakasakaling maging pabor sa kanila ang desisyon or hindi pabor sa kanila. Attorney Marañon, salamat na marami sa inyo pong panahon at paliwanag po sa aming programa. Opo, maraming salamat din po at good morning po sa lahat, including sa Duterte Youth po.